ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach, pero sa tamang paraan. Very good. Magandang gabi mga idol. Diretso na tayo dito sa balita na to. My name is My Family Lifestyle. Kaya itong pinaka mainit na balita, alam naman natin noon, kahapon, itong nangyayari dyan sa plenary session dyan sa Senado, itong tinalakay nila about sa Supreme Court, kung ano yung mga naging desisyon. Ngayon, nagkaroon sila ng debate, kung opinion, kung anong dapat gawin. Ay ngayon, nagkaroon din sila ng botohan dyan sa Senado. I think is 19, tapos 5 lang yung gusto. Sa 19, ang kailangan na talagang i-dismiss na yan. Kasi wala tayong jurisdiction itong Senado. Kasi nga, ang Supreme Court na mismo ang di ba, meron ng naghatol ng Supreme Court. Nagkaroon na sila ng nag-judge na sila na unconstitutional nga yung Ngayon, marami pa rin mga tutol at saka hindi, na alam naman natin lahat yan, ay talagang until now hindi pa rin sila makamove on. Kaya ito si Senador Attorney Alan Cayetano ay ngayon nag-react siya sa mga nangyari dito sa impeachment laban kay Inday Sara. Kaya yan ang komento niya. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo ito kay Inday Sara, talunin nyo sa itong darating na 2028. Mas maganda yun. Tama yung sinabi niya. Pinaka-the best yan. Gawin nila yun. Mas okay pa yun. Yun talaga'y patas na laban. Ito naman talaga ang nangyayari, di ba? Itong impeachment ni Inday Sara. Alam naman natin lahat yan. Paulit-ulit ay tinalakay nila dyan sa House. Dinala sa Senado, pinag-aralan, na-dismiss. Tapos binalik sa kanila, sa Kamara. Tapos gumawa ng action itong mga abogado ni Inday. Itong mga Fortune at saka Narbasa law firm, di ba? Ngayon hanggang sa umakyat sa korte. Siyempre, ang mga legal team ni Inday, yan ang pinaka-the best dyan sa ginawa ng... Ito talaga ang mga legal team ni Inday Sara ang nag-push dyan. Siyempre, pinag-aralan yan eh. Ito mga hurado. Ito namang mga abogado ni Inday, nagsumiti rin sila ng mga nila, idea. Tapos, bago nagkaroon ng desisyon ng Suprema, pinag-aralan na maigi yan. Hindi basta-basta nila yan. Basta-basta ka lang hindi yun. Kaya bago nga nagsalita si Inday noon, di ba, napasalamat siya sa mga abogado niya. Itong mga legal team niya. Nagpasalamat siya sa mga nagawa. Kasi malaking tulong itong mga legal team ni Inday Sara. Kaya itong komento ni Senador Alan, kaya napaka-the best yan. Talunin nyo na lang. Kaso, alam nila na mahirap talunin ang mga Duterte. Kasi taong bayan ang kalaban nila dyan. Hindi naman talaga Duterte. Kasi ang Duterte, noon pa yan, si Tatay Digong, ay taong bayan ang nagluklok sa kanila. Di ba? 32 million votes kay Inday Sara. Vice President pa siya noon. Ito ngayon. Di ba? Ilan lang to kay Bongbong. Si Bongbong nga, baka alam naman natin lahat yan. Noon pa yan. Hindi siya manalo-nalo dyan kay Leni Robredo. Di ba? Kasi nga, alam naman natin lahat kung anong history ng mga Marcos noon. Di ba? Ano ba ang mga Marcos noon? Ang tanong, kung wala ang mga Duterte. Di ba? Alam natin lahat yan. Kaya, ewan ko lang, kung ituloy muna natin itong sinabi ni Senador Attorney Alan Cayetano. Ulitin natin sa umpisa para mas maganda. Okay? Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028.
Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach, pero sa tamang paraan. Tama. I apologize if I'm emotional on Tamang this paraan issue. talaga. But, hindi tayo makawala eh. Ang daming mas importanteng issue. Pero, nakapako tayo sa issue na to. Diyan ako. Totoo itong sinabi ni Alan Cayetano. Ang daming issue na dapat tutukan, pero nakapako tayo dyan sa ito. Ang tagal na yan. Isang taon na tayo mahigit. Abutin natin ang matapos na 2028. Hindi yan sila titigil. Until now, nga, kita naman na humatol na nga ang korte, di ba? Until now, hindi pa rin sila makamove on. Talagang, ang masama taong bayan pa na naman ginagamit nila ngayon. Kaya itong, excuse me itong kay Alan Cayetano, yung komento niya ngayon, tama talaga. Si Alan, magaling to eh. Tama. Ang daming issue na dapat bigyan pansin, kumbaga. Na kaso, nakapako tayo sa ganitong issue. Itong kay Inday Sara, bakit hindi kayo makamove on? Ang daming problema ng bayan. Kita naman natin itong lahat ng problema natin. Pera ng bayan, ng kaban ng bayan, itong pondo ng bayan. Kita naman, di ba? Nagsalita na nga yung presidente sa SONA. O bakit hindi magawa ng aksyon yun? Alam ng presidente yun. Alam ng presidente yun. Di ba? Sinabi na nga niya na ang kakapal naman ng mukha nyo. Tapos anong nangyari? Nagkapalakpakan pa, tuwan-tuwa pa. Instead na mahiya ka. Tayong mga tao, tayong mga mamamayang Pilipino, pera natin yun. May karapatan ka dyan. May karapatan tayong lahat. Tayong mga Pilipino. Lalong-lalo na tayo yung nagtatrabaho. Pagkalabas pa lang ng pera mo, sa payslip mo, nagbibigay ka na ng bayad ng tax dyan. Doon na pupunta yan sa pundo natin. Tayong mga OFW, ganun din yun. Kaya believe ako dito kay Senador Alan. Hindi naman to masa rin to si Senador. Alam lang natin kasi si Tatay Digong makamasa talaga yan. Kaya itong sinasabi niya, talunin nyo na lang sa 2028. Alam nila mismo na hindi nila matatalo-talo ang mga Duterte. Kahit magsanib puwersa pa yung pula at saka dilaw. Ito sinasabi nila, i-endorso ni Pangulong Bongbong si Leni. Naku, baka lalong gaganon si Leni. Di ba? Pag once mag-endorso ka sa isang tao, dapat good performance ka. Bakit? Anong nangyari ngayon? Good performance ba sa tingin mo? Di ba hindi? Hindi Anong laman ng SONA niya? Wala. Parang campaign lang. Yung nga pangako niya noon. Nasaan na yung bigas? Hayaan mo na natin, kalimutan na natin bigas yun. Dinididman na lang natin yun. Di ba nakatutok yan sa agriculture dapat? Tapos ganitong nangyari sa bansa, di ba? Kaya tama yung may punto itong sinasabi ni Alan Cayetano. Kasi ang tagal na natin, bakit habol pa rin sila kay Inday Sara? Ano ba talaga ang pinaglalaban nila? Taong bayan ba nagipaglaban o sa pansariling interest lang? Yun ang tanong. Kasi ito ay pang-usaping politiko. Usaping politiko to. Sa sitwasyon nila. Dapat noon pa sila nag-move on Pinag-usapan na nga lahat. Paulit-ulit na lang tayo Di ba? From House to Senate hanggang sa napunta ng binalik tapos inakyat. Hindi pa rin makamove on. Humarap na nga si Inday Sara. Lahat na lang. Marami nang humarap dyan. Kaya, iwan ko. Diba? Kaya buti na lang, meron tayong taong may boses. Tapos nalagdagan na dyan si Senador Rodante Marcolito dyan sa Senado. Kaya magdebate sila dyan. Kasi lalo na si Alan ay siya, makamasa. Si Rodante pa, alam na naman natin yun, mas magaling mag-debate yan.
Kaya nangyari kahapon, di ba? Di talaga sila makaporma. Kasi ano eh, talino, galing sa puso, experience, alam niya yung sistema, alam niya yung batas, alam niya yung palalakad, alam niya yung totoo, at ang tamang proseso. Yun ang sinasabi ni Senador Alan. Wala namang problema pag i-impeach, basta't maayos, nasa tamang paraan. Ganun yun. Diba? Kasi dito sa mga nangyari ngayon sa Senado, kasi alam naman natin dyan, hindi lang yung mga ilang senador dyan, pati itong mga taga-house, ay meron silang komento about sa nangyari sa desisyon ng Korte Suprema at desisyon ng Senado ngayon. Kasi nagkaroon silang botohan dyan eh, na kung itutuloy or magkaroon, wala ng jurisdiction. Kasi nga, Senado na nga, Supreme Court na nga naghusga eh. Ano pa bang ano nila? Wala na silang jurisdiction. Oh, ngayon, panoorin natin to mga idol. Wait lang ha. Yan mga idol, panoorin natin tong isa sa mga nag-react kasi ngayon si Representative Sendanya, ito si Percy, sa desisyon ng Senado kahapon. Kaya panoorin natin. Tara, let's go. Nakakahiya. Nakakahiya ang desisyon ng Senado patungkol sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Ang pandarambo ng 612 million pesos ng confidential funds at ang lantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Oh, wait lang. Their disgrace Wait lang mga idol, no? Medyo ano na to si Alam nyo, din naman ako dito eh. Sa totoo lang mga idol. Karapatan niya yan magkomento at mag-react. Siyempre, alam naman din lahat yan. Ito ay, I think, Akbayan, Makabayan Party List. I think ito si Percy. Diyan yan siya eh. Talagang, ito ay sila ay ibang partido yan. Alam naman natin lahat yan. Pero sa mga sinabi niya kanina na pang-aabuso sa kapangyarihan, hindi ganun si Inday Sara. Maniwala ako sa iyo. Hindi yan totoo. Hindi ako naniniwala. Kung sila nag-abuso sa kapangyarihan nila, sa Davao City pa lang, hindi mangyayari yan. Bakit mahal na mahal sila ng taga Davao at ng Mindanao? Hindi lang Davao, Mindanao. Marami nagmamahal. OFW. Kahit itong taga Visayas, marami dyan sa Cebu. Di ba? Kaya nga nanalo ang Balikwatro eh. Kasi kayo, siyempre, di ko naman opinion niya yan. Ito si Percy, opinion niya yan eh. Normal lang, irespetuhin natin yun. Nga lang, mag-react lang tayo dito sa sinabi niya. Walang ganun na pang-aabuso. At yung sinasabi niyang confidential fund na yan, humarap na sila sa Kongreso. Andun nga si Inday, di ba? Yan talaga, dinaan ni Inday. Nag-represent niya mismo sarili niya. Due process, di ba? Dinaan siya doon. Pinatawag siya, nandun, humarap siya. Di ba? Ngayon, pinatawag niyo yung COA, maayos naman ang OBP, walang problema. Yan, dinala niyo sa Senado, pinag-aralan, dinismiss. Binalik, di ba? Paulit-ulit na lang tayo ng ganun. Kaya hanggang ngayon, di pa rin sila makamove on. Ano ba talaga ang pinaglalaban nila? Alam natin lahat, noon pa lang, umpisa pa lang, sa panahon ni Tatay Digong, yan sila ay isang partido lang. Sila Trillanes, Dilima, Senador Risa, Kiko Pangilinan, Bambam Aquino, yan sila. Itong mga taga-Quadcom, House Representative. Matagal yan sila namuno dito sa Pilipinas. Sila mismo. 30 years, mga idol, bago dumating ang mga Duterte. Bakit nakaramdam na tayo ng pagbabago? Wala, di ba? Kaya walang pag-aabuso na nangyari. Sa panahon ni Tatay Digong, presidente ka eh. Ang pinaglalaban niya, ginawa lang niya ang trabaho niya. Pagdating sa korupsyon, sa war on drugs, tapos gumawa siya ng trabaho para sa mga Pilipino, itong build program ni Tatay Digong. Kaya lalong minahal
ang mga Duterte ng taong bayan. Yan ang totoo. Taong bayan. Kaya huwag niyong gamitin ang taong bayan nila. Hindi ako naniniwala. Di ba? Mindanao, Visayas, sabihin na natin yung Luzon, kanila na. OFW, taong masang Pilipino, Duterte yan. Matik yan. Ewan ko kung bakit ngayon hindi pa rin sila makamove on sa mga nangyari. Ay nako. Ay respetuhin natin. Mayroon naman tayong tinatawag na freedom. Opinion nila yan. Yun nga lang, mag-react lang din ako sa sinabi niya. Kasi hindi naman totoo yun. Hindi talaga totoo. Ang pinaglalaban nila dito ay patungkol yan sa 2028 election. Alam natin lahat yan. Bakit hindi kayo makamove on kay Inday Sara? Bakit ang mata nyo na kay Inday Sara lang? Tama yung ginawa ni Inday Sara ngayon. Itong 2026, buti hindi, tama lang yan, wala siyang budget. Para hindi wala na silang mapukol na issue about kay Inday. Pero wag ka. Bakit ang OBP nangunguna pa rin tumutulong? Diba? Until now, kahit wala na si Inday sa DepEd, bakit si Inday Sara pumupunta pa rin sa mga eskwelahan ng mga bata? Ito ngayon, pumupunta siya sa ibang bansa, gawa ng, andun yung tatay niya eh. Yun, wala nga due process yung ginawa nila dun. Di ba? Ngayon, marami kasing nag-react dito sa nangyari sa desisyon ng Supreme Court. And then, ngayon, pinag-usapan dito sa Senado. Nagkaroon sila ng opinion bawat isa. Nangunguna dyan si Senador Rodante Marcoleta. Talagang bilib ako sa kanya. Ngayon nakita natin kung gaano siya yung tama lang ang pinag-uusapan na. Wala namang problema kung mag-impeach sila. Basta tama, maayos at tamang procedure. Basta tama, nasa tama. Kagaya sinabi ni Alan Cayetano. Walang problema. Basta't nasa tama. Tingnan nila mismo, pinag-aralan nila, wala sa tama eh. Tapos nag-desisyon na nga yung korte, di ba? Bakit ayaw pa tanggapin? Kaya maraming nag-react dito, isa yan si Percy, plus ito si Chua. Bago ako mag-react sa video ni Chua, panoorin natin to. Tara, let's go. Sa amin pong paniniwala, hindi pa po tapos ang laban. Tayo po ay patuloy pa rin na umaasa na mabibigyan ng due process. Ang hindi lamang po dahil ang natin yun na naman yung due process na sinasabi nila. Dito nga ako na due process eh. Katarungan. Gusto ko lang ipamulat sa kanila ba? Yung ginawa nila. Alam naman natin diyan sila, nandiyan yan sila sa House of Representatives, itong mga Quadcom, di ba? Di ba? Bago nadala si Tatay Digong, humarap si Tatay diyan sa Quadcom na yan. Diba? Ngayon, dinala si Tatay Digong sa Netherlands. Yung sinasabi niyang due process na yan. Tingin mo ang ginawa nila kay Tatay Digong may due process? Di ba wala? Ikaw Pilipino. Ako Pilipino. Papayag ka ba na may master tayo dito na Dutch? Papayag ka ba? Bakit Dutch ba nagpapakain sa Pilipinas? Payag ka ba? Gaganon-ganonin tayo ng ibang lahi? Ng mga puti? Human rights? Bakit wala ba tayong batas? Paano itong mga, napanood mo yung balita ngayon? Bago lang. Itong 8 years old na bata, na babae. Nasaan yung human rights dun? Ang masaklap ba? Ang involved itong lalaki, 12 years old. I think ganun, bata lang din. Nasaan yung hustisya sa nangyayari? Lalong-lalo na kay Tatay Digong. Ano ba ang due process na sinasabi pagdating? Diba kung mayroon kang warrant of arrest, babasahan ka. Tapos, dadalhin ka sa presinto, kukunan ka ng salaysay, mga ano doon. Lahat, pangalan mo, anong nangyari, ganito, ganyan. Diba ganun ang process, due process hanggang sa dadalhin ka sa korte. Ganun lang yun eh. Wala nang nangyayaring ganun. As in, dinala, presidente yun
Di ba? Paig ba tayo ng ganun? Wala namang tayong master dito. Ang master natin tayo, Pilipino, isa lang tayo. Kaya hindi ako naniniwala dito sa kanila. Andun yung respeto natin, bawat isa. Kasi Pilipino naman tayo. May kanya-kanya tayong opinion. Ginagalang naman natin yun. Pero yung sinasabi yung due process na pinaglalaban nila, hindi pa tapos ang laban. Ano yun? Ibig sabihin, wala silang respeto, wala silang tawag yan sa Supreme Court, wala silang tiwala sa batas, mamabatas din sila. Ano bang pinaglalaban nyo? Ito ba'y pang sariling interest or itong parating na 2028 election? Walang problema. Ang respeto nandiyan naman yun eh. Kahit ako, nire-respeto ko sila eh. Yun nga lang, kasi tayo, taong bayan ako, pag ganito ang nangyayari sa sistema ng ating mga namumuno dyan, puro na lang kayo ay nag-aanuhan. Nakakalimutan nyo na ang mga dapat unahin. Kasi kami naapektuhan. Dapat may mas malaking issue eh. Kita nyo yung nangyari sa SONA, di ba? Alam na natin lahat. Maraming budget na naman wala. Billion ang pinag-uusapan. Bakit hanggang ngayon hindi kayo makamove on? Habol ng habol pa rin kayo kay Inday Sara. Anong meron ba kay Inday Sara? Di ba? Tuloy na nga natin. Tara. Po ng due process dito ay ang taong bayan. Taong Kaya bayan tayo naman. po ay umaasa na ito po ay pakikinggan tayo, lalong-lalo na po yung motion for reconsideration na amin pong inihain sa Korte Suprema. Naghain pala sila, mga idol, ng motion of consideration sa Korte Suprema. Paano yan? Nagdesisyon na nga ang Korte. Tapos naglabas pa sila ng ngayon, immediate executory decision. Di ba? Nasaan na yung yun? Wala na yung finish na yun. Finish na talaga. Next episode na, kumbaga. Wala naman dyan. Ito kasi patungkol dito politics ito talaga, mga idol. Lahat yan ay politics itong usapin. Kasi malapit na kasi yung 2028. Lahat yan sinabi na ni Inday. Yung pagkadakip ni Tatay Digong. Lahat ito ay patungkol sa 2028 presidential election. Abangan nyo, pating sinabi pa nga ni Inday, itong kumilik, di ba? Abangan nyo, baka may mga ganitong something. Ayun na nga. Ganun na nga nangyari. Overvotes, tapos may mga I hope, medyo nakakaano. Kasi, iwan ko kung ano yung pinaglalaban nila ngayon. Ay sabagay, alam naman na taong bayan ngayon. Kaya, ito talaga taong bayan ako. Kaya, iwan ko lang yung taong bayan na sinasabi nila. Pero sana, yung respect ko sa kanila, bilang isang mambabatas nila, opinion nila yun, may respect. Pero yung, mayroon tayong naririnig sa kanila na tingin natin, nagre-react lang din ako. Diba? Alam naman natin ang Duterte noon, kung anong mamuno. Si tatay, pinaglaban lang niya. Nagtrabaho lang siya ng maayos para sa bayan, para sa mamamayang Pilipino. Si Inday Sara, nagtrabaho lang yan sa DepEd. Nananahimik lang yan si Inday. Kaso si Inday, siya ang pulso ng masa Pilipino. Nakita natin lahat yan. 32 million votes. Kaya, ewan ko kung hanggang saan ang kanilang paghahabol-habol kay Inday. Hanggang sa 2028. Kaya, hanggang dito na lang muli. I hope sana tayong mga Pilipino ay magkaisa para sa bayan. Kasi isa lang naman tayo ng hangarin sa buhay. Nga lang talaga. Talagang sa sobrang freedom natin, ganito ang nangyari sa bansa natin. Lahat ng namuno dyan. Wala kasi tayong batas na kinakatakutan. Kulang tayo ng batas. Kaya sa panahon ni Tatay Digong noon, 6 years sila nag-antay dyan. Tiis-tiis sila. Ngayon, iba ng admin. Kaya yun ang nangyari ngayon. Ang daming nawala. Pati PhilHealth na yung pundo ng PhilHealth, di ba?
Kaya I hope maging maayos ng lahat mga idol. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you sa lahat na tagapakinig at tagapanood sa aking mga videos. Maraming salamat. Ito ay nag-react naman tayo. Sana tayong mga Pilipino ay magkaisa. Laban lang. Sulit. Duterte. Inday Sara. Mag-ingat kayong lahat. Kaya thank you. Maraming salamat. At mag-subscribe sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you and good night. Thank you. Bye-bye.